Sunod-sunod ang pagpapaulan ng Amerika ng missile sa ilang Iranian target Lunes ng gabi, oras sa Middle East. Inatake ng Amerika ang isa sa pinakamalaking pagawaan ng Iranian drone na Sanaya Industrial Complex sa Shiraz Fars Province of Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na sa bawat isang sundalo ng Amerika na mapapatay, hindi lang isa ang magiging kapalit. Inilabas na ang pagkakakilanlan ng dalawang US servicemen na nasawi sa pambobomba ng Iran sa Muwafaq Salty Air Base sa Jordan. Ang 25-year-old First Lieutenant na si Tyler James Fihan ng Ewa Beach, Hawaii at ang 19-year-old private na si Isabella Gonzalez ng Girlton, Texas. Tiniyak ng Washington na dadalo si Trump sa dignified transfer ng dalawang sundalo sa Dover Air Force Base sa Martes, araw sa US. Aminado ang Pentagon na mula nang muling sumiklab ang gyera ng US at Iran noong July 7, mahigit 100 sundalo na ng Amerika ang nasugatan base sa kumpirmasyon ni Pentagon Chief Spokesperson Sean Parnell. Subalit 96% umano sa mga ito ang nakabalik na sa serbisyo. Nananatiling nakataas ang worldwide alert ng Amerika sa lahat nitong mamamayan sa Gulf region at sa mga diplomatic post nito sa loob at labas ng rehiyon. Sa panig ng Iran, iniulat ng international media na nagdeklara na si Iranian President Masoud Pezeshkian ng full-scale war laban sa Amerika, kasunod ng patuloy na pambobomba nito. Ayon sa ulat, pinakikilos na ng Iran ang air defenses nito sa Bushehr kung saan naroon ang Bushehr Nuclear Power Plant dahil sa naunang banta ni Trump na tatapusin ang gyera sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga nuclear arsenal. Nagpadala na rin ang Iran ng tropa sa border sa Kuwait sa tulong ng Iraq. Dahil dito, nauna nang nagbabala si Iran Strategic Expert Professor Mohammad Marandi sa mga mamamayan sa Gulf States kung saan may US military bases na lumikas dahil tiyak na mahaharap sa malaking pagkasira ang kanilang mga infrastruktura kung hindi titigil ang Amerika. Aniya, lubos na nakahanda ang Iran, mga kaalyado at mga proxy nito sa malakihang gyera at hindi aniya sila natatakot. They can kill us. They can fire a missile at my home. We're not scared. We will beat them back and we will defeat them. And we will make sure that the United States loses this war. Have no doubt about it. Come what may, we will defeat the United States. Because we're not Saudi Arabia. We're not Turkey. We're not Egypt. We're not Pakistan. This is the Islamic Republic of Iran. Sinabi naman ni Supreme Council for National Security Deputy Secretary Ali Bakri Kani na hindi nila isusuko ang karapatan nila sa Strait of Hormuz. Muli namang nanawagan si Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai sa mga bansa sa Middle East. Aniya, ang Amerika ang naglalagay sa kanila sa peligro at malinaw na ginagamit lang sila nito upang maglunsad ng pag-atake laban sa Iran. Iginiit ni Bakai sa kanilang mga kalapit bansa na huwag nang magpagamit sa Amerika ng kanilang mga teritoryo dahil patuloy na maninindigan ng Iran na ipagtanggol ang kanilang sarili kahit sino pa ang madamay. حاکمیت کشورهای منطقه دارن ازش استفاده میکنن برای حمله به ایران و کاری که ایران انجام میده منطبق با اصل دفاع مشروع هست. ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. خواسته ما از این کشورها همین هست که اجازه ندهند آمریکا از خاک کشورهای اسلامی برای تعرض به Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.